Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joel. Taong 1990, Luzon. Mainit ang araw. Mula sa ilalim ng kubo nakasilip ang batang si Joel. 7 taong gulang. Ang ama niya ay si Mang Andres. Nakaupo sa bangko. May hawak na tabak at ninunguya ang huling peraso ng tinapay. Sa tabi nito, nakapatong ang isang lumang sako na may lamang pinatuyong buntot ng pagi. May bote at itim na pamahid na amoy gata at alkitran. Tahimik ang paligid nang biglang lumamig ang simoy ng hangin. Walang babala. May humahampas sa bubong ng kubo. 3 ulit. Sunod-sunod. Wala pang 1 segundo. Lumusot sa siwang ng pintuan ang isang nilalang. Baluktot ang katawan. Mahaba ang kuko. Kasing itim ng alkitran ang balat. Tumayo kagad si Mang Andres, pero hindi na nakahawak sa tabak. Tinulak siya ng aswang sa sahig sabay sakmal sa leeg. Hindi makasigaw si Joel. Hindi kumilos. Nakatingin lang mula sa ilalim habang ang ama niya ay nangingisay na may dugo sa bibig. Nang umalis na ang aswang, dala ang kalahating bangkay ng kanyang ama. Doon lamang siya nakahinga. Mabilis lumipas ang panahon pagkatapos nun. 15 taon. Si Joel ay isang binatang walang halos kausap. Tumira siya sa lumang bahay ni Mang Ipe, ang matandang kaibigan ng kanyang ama. Si Mang Ipe ay dating sundalo, naging manonogis ng aswang. At mula noong gabing pagkamatay ni Mang Andres, tinanggap niya siya ang magiging gabay ni Joel. Ang unang taon kay Mang Ipe ay puro pananahimik. Wala masyadong tanong si Joel, pero araw-araw tumatayo siya sa harapan ng puno para suntukin, sipain, pasuin ang balat gamit ang tingga. Tahimik ka nga, pero tandaan mo, ang aswang ay hindi pinapatay sa sigaw. Hindi rin basta sa dasal. Kumalma ka. Kailangan mo ng tiyempo. Wika ni Mang Ipe. Ayoko ng tiyempo. Gusto ko lang makaharap yung pumatay sa tatay ko. Tugon ni Joel. Siguraduhin mo muna na buhay ka pa bago mo matagpuan ang aswang. Sa 3 taon kay Mang Ipe, pinayagan na siyang sumama sa mga paghahanap. Dala nila ang mga lumang impormasyon ng mga pagkawala sa mga baryo. Sa gabi tahimik siyang nagbabantay. Hindi natutulog. Isang gabi sa sitio Malupa, may pinuntahan silang bakurang inulat na may nakikitang anino gabi-gabi. Sa loob ng kubo, may matandang babae na may bukol sa batok. Habang nag-uusap si Mang Ipe at ang babae, sinilip ni Joel ang likuran ng bahay. Doon niya nakita ang marka sa lupa, parang baliktad na kamay. May balahibo, masangsang ang amoy. Tumigil siya, tumitig sa bakas. Nagsimulang manginig ang daliri. Kinuha niya ang maliit na lata sa bulsa. Inamoy ang itim na langis na gawa ni Mang Ipe. Nilagay niya ito sa leeg. Mang Ipe, ito yan sigurado ko. Ganito ang amoy ng nilalang na pumatay sa tatay ko. Sigurado ka ba? Hinding-hindi ko yan makakalimutan. Magmula noon naging mas agresibo si Joel. Hindi na siya pumapayag na hindi sumama sa bawat operasyon. Sa mga bakanting bahay, sa mga bakurang puno ng saging, siya lang ang nauuna. Kung minsan, hindi niya na inaantay si Mang Ipe. Hanggang sa isang gabi, habang mag-isang nagbabantay sa may masukal na parte ng San Francisco, may naamoy siyang pamilyar.
Langhap niya muli ang amoy ng sunog na kahoy at panis na dugo. Ganon ang amoy sa ilalim ng kubo noon. Nandito ka. Matagal na ako nag-aantay. Wala siyang kausap, pero alam niya na may nakikinig. Hindi pa man siya nakakailang hakbang. Lumitaw sa harapan ng mga punong saging ang isang aninong gumagapang. Baluktot ang likod. Maitim at nakaubad. Kulang ang isang mata. Tumigil si Joel. Hinila ang malit na itak mula sa tagiliran. Nakadikit sa balat ang hawakan. Mainit. Mabigat. Nanlalambot ang katawan niya pero hindi siya umurong. Lumapit ang nilalang. Sumitsit at nagpakita ng ngipin. Sa unang pag-atake kagad silang nagsagupaan. Sa saksak ni Joel, kumapit ang aswang sa braso niya. Napunit ang balat sa tindi ng kalmot. Pero hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa mata ng halimaw. Ikaw ang huling imahe ng kabataan ko. Hindi kita hahayaang mabura na parang wala lang. Sinaksak niya sa leeg. Paulit-ulit. Pero buhay pa at kumakapit. Kinagat ang balikat niya. Sa gitna ng madilim na gulod, walang sumisigaw. Walang tumutulong. Tanging ang huni ng kuliglig at tunog ng dugo sa lupa. Binunot ni Joel ang huling pamalo ni Mang Ipe, bakal na may pako sa dulo. Ibinagsak niya ito sa batok ng nilalang. Isang malakas sa lagabog. Gumagalaw pa ang aswang. Sinusubukang tumayo at gumagapang. Pero bago ito makatakbo, nakuha ni Joel ang itak. Walang pagdadalawang isip na tinaga ang aswang hanggang sa bumagsak na ito. Itinutok niya ang itak sa dibdib ng nilalang. Para sa tatay ko, kamatayan mo. Isang saksak. Diretso. Tumago sa magkabilang bahagi ng katawan. Hindi guminti si Joel. Hindi siya umiyak at tumayo lamang. Nakatingin siya sa katawang patay. Hindi siya umalis kagad. Umupo sa tabi nito at nang dumating si Mang Ipe kinabukasan, nakita siyang nakaupo pa rin sa tabi ng patay. Sugatan. Tahimik. Kumusta? Tapos na? Maaring tapos na ang galit, pero yung alaala buhay pa rin. Dinala siya ni Mang Ipe sa tahanan. Ginamot. Tahimik pa rin si Joel. Pero mula noon hindi na lumalabas sa gabi. Hindi na siya naghahanap ng aswang. Bawat batang lumalapit sa bakod tinuturuan niya ng sipa, suntok at ng paningin. Paningin na alam kung sino ang kaaway. Paningin na galing sa batang nakakita ng kamatayan. Paningin na hindi nagalit, pero hindi rin nakakalimot. Pagkaraan ng ilang buwan halos wala nang lumalapit sa bakod. Hindi na uso ang suntukan sa baryo. Tahimik ang mga gabi, pero hindi ibig sabihin ay ligtas. Minsan sa madaling araw may naliligaw na sigaw mula sa kabilang ilog. Hindi ito ordinaryong huni ng hayop. May halong panaghoy, parang hinahabol ng gutom. Minsan may batang babae na kumatok sa kanila. Sugatan ng tuhod at umiiyak. Nagmula raw sa gulod. May humablot daw sa kaibigan niyang si Tonton. Hindi raw nakita kung ano. Basta daw amoy panis tapos nawala sa dilim ang bata. Takot ang buong grupo. Pero walang lumapit sa mga opisyal. Takot din ang mga magulang. Hindi na nagtago pa si Joel. Lumabas siya ng tahanan at may dalang sako. Wala nang tanong umalis ng walang paalam. Sa gulod malamig ang hangin. Walang buwan. Nakatapat ang itim na ulap sa langit. Sa lupa may bakas ng gasgas sa mga ugat ng puno. Parang hinila ang katawan. Nagtutugma sa nakita niya noon sa Sitio Malupa. Sa ilalim ng talayban may nakitang isang basang tsinelas.
Sa puno ng nyog ay may dugo ang basahan. Sa paligid ay tahimik. Wala ni isang aso ang tumatahol. Tama, bago pa to. Bumunot ng itak at kinapa ang kwintas na may langis. Pinahid sa pulso, leeg at batok. Habang sumusulong tumigil ang hangin, umalingasaw ang amoy ng bulok. Hindi na bago. Ganon ang paligid nung gabing mamatay ang ama. Ganon din ang paligid nung napatay niya ang unang aswang. Sa pagitan ng mga damo ay may gumagalaw. Mabibilis. Mababa sa lupa. Humahabol sa amoy ng tao ngunit hindi kagad umatake si Joel. Pinagmasdan niya muna ito. Tumigil sa paglalakad si Joel at hinanda ang posisyon. Malalim ang hinga. 2 paa sa lupa. Itak sa kanan. Sako sa kaliwa. Sa loob ng sako may mga patpat na nilagyan ng pako. Maliit na bote na may langis at tansong bakal. Sumugod ang nilalang mula sa kanan. Mahaba at mabilis. Parang aso pero mas mahaba ang katawan. Mabilis itong lumundag. Umatras si Joel at umikot. Naibagsak ang sako sa mukha ng halimaw. Kasunod nito ang sabay na paghampas ng itak sa gilid ng leeg. Tumilapon ng nilalang, tumama sa puno. Umangil ng napakalakas pero hindi pa rin patay. Tumayo ito na parang tao pero ang katawan ay liku-liko. Isa ang mata. Ang kalahating katawan ay may balat ng buhaya. Kaya naman pala hindi pa rin natatahimik ang loob ko. Pare-pareho kayo ng amoy. Yung napatay ko ng una, hindi pa rin siya yung pumatay sa ama ko. Kahit ikaw, hindi rin ikaw yun. Hindi sumagot ang nilalang. Muli itong tumalon palusob sa kanya. Nagsagupaan sila. Nagpalitan ng kalmot at saksak. Sa bawat galaw mas lumalalim ang sugat sa balikat ni Joel. Pero mas malalim ang tama sa nilalang. Sa ikalimang palitan, nahulog ang nilalang sa hukay na may patibong ang lalim. 5 talampakan. May mga patulis na kawayan sa ilalim. Hindi ikaw ang kailangan ko. Pero hindi pa rin kita uurungan. Tahimik ang paligid at hinihingal na si Joel. Pinulot ang tsinelas at dinala sa barangay. Inabot sa nanay ng batang nawawala. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Kinabukasan kinausap siya ni Mang Ipe. Dala ang balitang may bagong biktima sa kabilang bayan. Lalaki at tadtad ng sugat. Hindi rin kinain. Pero may nawawala. Ang puso ng biktima. Mukhang gumagalaw na naman ang matagal nang walang paramdam. Ilang taon na ho ba ang lumipas? Halos 20. Akala ko nga patay na eh. Hindi mamamatay ang halimaw hanggat walang pumapatay sa kanya. Naglakad si Joel sa palayan bitbit ang itak. Binasa ng langis ang mga palad. Sa dulo ng taniman may isang lumang bahay. Walang bubong. May poste ng ilaw pero hindi na gumagana. Dati raw, tahanan ng isang pamilya na manggagamot. Lahat ay patay na. Walang bakas kung sino ang pumatay. Pero sa dingding may iniwang simbolo. Hindi man ito maintindihan ng normal na tao. Pero isa lamang ang ibig sabihin ng nakaukit. Bumalik na ang nangbibiktima. Hindi na bago ang ganitong babala. Pero ngayon malinaw na ang susunod na kalaban ay hindi basta halimaw. Baka ito ang tunay na pumatay sa ama niya. At kung totoo man, hindi sapat ang langis, itak o patibong. Kailangan dito ay buo ang kalooban. Pag-uwi, binuksan ang baul ng ama. Doon nakatago ang lumang libreta. May mga pangalan, may mga lugar. Sa pinakailalim, isang pangalan ang nakalista. Si Loy. Yan ang pangalan ng aswang na hindi natapos ng tatay mo. Pero bakit hindi mo sa akin sinabi noon? Hindi pa panahon.
Ngayon ikaw na ang may laban. Tumayo si Joel at binitawan ng itak. Humugot ng mas luma ang tabak na naiwan ng ama. Mabigat at puro kalawang pero buo pa ang talim. Inamoy niya ito at mabango pa rin ang langis. Kinabukasan bago sumikat ang araw, tumulak si Joel papunta sa bayan ng Mapatag. 2 oras ang lakad sa paang daan. Bawat takbang, mabigat ang pakiramdam. Ngunit hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam niyang papunta siya sa lugar kung saan posibleng nag-aantay ang nilalang na itinuring na alamat ng mga matatanda. Tahimik ang Mapatag. Wala masyadong nakatira. Ang ilan sa mga bahay ay iniwan ng mga pamilya noong dekada 90. Ayon kay Mang Ipe, dito muling natiyak ang kilos ni Siloy. Walang pangalan ang nilalang sa tunay na mundo. Pero sa talaan ng mga manonogis, kilala ang pangalang ito. Ayon sa mga naunang impormasyon, hindi ito basta-basta aswang. Mataas na uri ng nilalang na kayang basahin ng galaw ng kahit pinakamabangis na mamamatay aswang. Pumasok si Joel sa unang bahay. Bakas ang naiwang pagkain sa mesa. Tuyot na at may alikabok. Sa dingding, may larawan ng isang pamilyang mukhang masaya. Isang ama, isang ina, at isang batang babae na may hawak na laruang manika. Pero sa mismong ibabaw ng litrato ay may guhit ng kuko. Malalim, parang sinadyang gasgasan ang mga mata ng mag-anak. Lumabas siya ng tahanan, patuloy ang lakad hanggang sa makarating sa lumang kapilya. Sa loob nakabukasang pintuan, may mga sanga ng duhat sa gilid. Pilit na isinabit ng kung sinong nagtatangkang magtaboy ng masama. Pero luma ang dahon, tuyo at wala ng bisa. Bago siya pumasok, humawak si Joel sa kwintas. Pinahid ang natitirang langis sa batok. Sa loob ng kapilya, amoy alikabok. May altar, pero walang krus. May kandila pero hindi gamit. Sa gitna ng sahig may guhit na pabilog. At sa loob nito ay may buto. Maliit, tuyo, at parang mula sa hayop. Naglakad siya sa paligid pero walang ingay. Mula sa itaas ng kampanaryo, may mahinang boses. Matagal kang nawala. Akala ko, kinalimutan mo na ako. Hindi kumilos si Joel. Tumingin sa kisame pero wala siyang nakita. Kinuha ang tabak mula sa likod. Kung ako ang kinalimutan mo, bakit mo pa kailangang bumalik? Dahil ikaw lang ang natitirang may dugong mainit. Hindi ako katulad ng tatay ko. Hindi nga. Mas tahimik ka. Kaya mas delikado. Mula sa gilid ng altar bumaba ang nilalang. Nakatayo ito sa 2 paa. Nakasuot ng sombrerong dibanig. Ang balat ay parang pinatuyong balat ng baboy. Ang mata ay parang sa tao, pero laging basa. May ngiti sa labi pero hindi saya. Ngiti ng pagkayok sa laman. Tapos ka na ba sa mga laruan mo? Handa ka na bang mamatay? Hindi ako dumaan dito para mamatay. Dumaan ako para tapusin ang hindi pa natatapos. Pagiganti. Napakapayak. Pero sige, maglaro tayo. Biglang sumugod ang nilalang. Napakabilis at matalim ang mga kuko. Tumalon si Joel pataas at saka sumalag ng itak. Kumalabog ang tunog ng metal sa kuko. Bumigat ang katawan. Sumunod kagad ng saksak sa tagiliran pero naiwasan ni Siloy. Muling umikot si Joel. Tinadyakan ng upuan para makaharang. Tumama ang upuan sa hita ng halimaw pero mabilis itong nakabawi.
Muli silang naglapit, hawak ang tabak sa dalawang kamay. Inasinta ni Joel ang batok. Tumama ito. Mababaw ang sugat pero lumabas ang likidong itim. Mahusay ka, pero kulang pa yan. Umatras si Joel. Huminga ng malalim at pinunasan ang tagiliran. May sugat na rin siya. Kalmot sa gilid ng tadyang. Mainit. Humahapdi, pero hindi siya pwedeng huminto. Sa ikalawang paglapit ni Seloy, hindi nasaksak ang ginamit ni Joel. Inilabas niya ang tansong pako mula sa bulsa at saka sinaksak sa braso ng halimaw. Napatras ito at umangil ng malakas. Masakit pa rin pala ang mga alaalang iniwanan ng ama mo. Hindi lang alaala, dahil nandito pa ang galit. Isang hampas ng itak sa hita, isa pa sa leg. Pero bago makalapit uli, tinamaan si Joel sa muka. Tumalsik siya sa gilid ng altar. Gumulong. Natamaan ang siko sa sahig. Labis ang nararamdamang sakit pero pinilit niyang bumangon. Muli siyang humawak ng itak. Dugo ang nasa kilay. Pawis ang likuran. Sugatan ng tadyang. Pero diretso pa rin ang mga mata. Nandito pa rin ang tapang, ha? Nasa mata mo. Ganyan ang mata ng tatay mo noon. Pero ako ang huling makikita mo ngayon. Sa huling sugod ay walang umatras. Si Joel ang sumugod. Hawak ang itak. Bitbit ang lahat ng galit. Hindi ito laban ng kapangyarihan. Laban ito ng paninindigan. Ilang beses lang umatras si Seloy nung tumama ang tansong pako sa braso. Ngayon ay hindi na ito naglalakad. Gumagapang na ang kilos. Paikot. Parang ahas na umiikot sa kanyang papatayin. Paikot-ikot sa loob ng kapilya habang hindi nawawala ang ngisi sa bibig. Si Joel ay nakatayo sa gitna. Tumitibok ang sugat sa tagiliran. Nanginginig ang kamay, pero hindi bumibitaw sa kanyang itak. Sa kanan, may lamesang bato. Sa kaliwa ay may natumbang bangko. Umikot si Seloy sa bandang likuran. Sinamantala ang pagod. Pero inantay ni Joel. Nagkunwaring mabagal. Nang lumundag si Seloy, sinalubong ito ng siko sa panga. Tumama ang ngipin ng halimaw sa semento. Sunod-sunod na paggampas ng itak sa batok, sa likuran at sa gilid ng ulo. Huwag kang magpakabulag, Joel. Hindi kami mamamatay sa ganyan. Sa huling hampas ay tinamaan si Seloy sa sintido. Tumilapon ito at tumama sa pader ng kapilya. Gumagalaw at umuungol. Nanginginig ang katawan pero hindi na makalapit. Humugot ng bote si Joel mula sa sako. Binuhos ang laman sa itak. Langis na itim. Hinaluan ito ng dugo ng babaeng usa at buntot ng pagi. Lumapit siya sa halimaw. Dahan-dahan at walang ingay. Tinapakan ng dibdib nito para hindi na makagalaw. Tinutok ang itak sa leg. Hindi mo ko maitatakwil kagaya ng ginawa ng ama mo. Hindi mo maitatakwil ang pagdanak ng dugo. Hindi ko tinanggap ang pagdanak ng dugo. Tinanggap ko ang dahilan. Sapat na dahilan para pumatay. Isang malalim na saksak sa leg. Pumasok ang buong patalim. Nanginig ang katawan ni Seloy. At sa huling sandali hindi ito sumigaw. Nakatitig lamang ito kay Joel. Umatras ang binata at binunot ang itak. Umupo sa tabi ng katawan. Tinignan ng kamay. Nanginginig at mabigat ang paghinga. Wala siyang narinig kung hindi tibok ng puso. Sa labas dahan-dahang bumukas ang langit. Umaambon. Sa loob ng kapilya may tunog ng patak ng ulan
Sa luma at bitak-bitak na bubong, umagos ang ulan sa mga dugo. Hinugasan ang mga bakas ng galit. Lumipas ang ilang minuto ay tumayo si Joel. Nilagyan ng telang itim ang katawan ni Siloy. Nailabas mula sa sako ang lumang sulat ni Mang Andres. Hindi para sa kanya, kundi para sa kung sino man ang makakapatay kay Siloy. Hindi ko alam kung ako nga ang pinili mo. Pero tapos na. Inilagay ang sulat sa dibdib ng patay na halimaw. Kumuha ng posporo mula sa bulsa. Sinindihan. Sinimula ng sunog. Unti-unting nilamon ng apoy ang lumang kapilya. Sa pagbabalik niya sa baryo, walang sumalubong. Walang nagsalita. Pero may batang lumapit habang naglalakad sa eskinita. Yung halimaw po, wala na? Wala na. Paano po yung mga sumisigaw sa gabi? Wala na rin. Sa loob ng bahay, tahimik na umupo si Joel sa silya. Inilapag ang tabak. Wala ng dugo pero may gasgas ang talim. Tinignan niya ang bubong. Gabi at walang buwan. Tahimik ang paligid. Pumasok si Mang Ipe, dala ang isang basang tuwalya. Kumain ka muna. Gusto mo bang pag-usapan? Hindi na ho. Pero alam ko may kasunod pa yan. Sigurado ka ba? Habang buhay mambibiktima ang mga nilalang hanggat meron silang pwedeng biktimahin. Tumango si Mang Ipe. Umupo sa kabilang dulo ng mesa. Hindi sila nag-usap ng matagal. Ang tunog lang ng kutsarang tumatama sa lata ng kape ang naririnig. Nang gabing yon sa likod ng bakod, may lumapit na estranghero. Lalaki, payat, may dalang sulat. Hindi nagsalita. Inabot lang ang sobre at saka umalis. Sa loob ng sobre, isang sulat na may iisang tanong. Ano ang gagawin mo kung hindi lang isa si Siloy? Tumayo si Joel at kinuha ang itak. Tinignan ng langit at isinara ang trangkahan. Wala nang sinabi pa. Kinabukasan, tahimik pa rin ang baryo. Wala ring nagpapakita sa bakod. Pero ramdam ni Joel ang mga matang nakasilip mula sa mga siwang ng bintana. Alam niyang may nangyari. Alam niyang may nasunog na kapilya. Pero tulad ng dati, walang nagtatanong. Ganon talaga sa lugar na ito. Mas pipiliin ng taong manahimik dahil sa takot na madamay. Pinagmasdan ni Joel ang sulat mula sa estranghero. Sulat kamay ang ginamit dito, pero naroon pa rin ang simbolo. Ang simbolo ng pagbabalik ng mga nilalang. Inabot niya ito kay Mang Ipe. Ito ang palatandaan ng ikalawang hanay. Mga hindi basta-basta aswang. Mas marunong at mas organisado. Alam niyo po ba ang tungkol dyan? Noon pa. Pero hindi ko muna sinabi. At bakit naman ho? Dahil gusto ko munang makita kung hanggang saan ang kakayahan mo bago mo makilala ang totoo mong kalaban. Tumayo si Joel. Binuksan ang baul sa ilalim ng mesa. Kinuha ang luma at makapal na talaan ng mga kaso. Lahat ay isinulat ni Mang Andres. Ama niyang napatay sa harapan ng sariling anak. Mula sa mga unang bakbakan hanggang sa hindi natuloy sa misyon kay Siloy. May mga pahina na blanko. May mga pahina naman na tinakpan ng pulang tinta. Pero sa isang pahina malapit sa dulo, may malinaw na nakalagay. Ikalawang hanay, sangkot ng katahimikan. Hindi pa nga tapos. Si Siloy pa lang ang simula. Isa siya sa mga tagapagbantay, pero may mga utak sa likod niya. Alam niyo ho ba kung nasaan sila? Isa lang ang posibleng may alam. Ang dating kasamahan ng ama mo. Kaso ang tanong ho, buhay pa ho ba?
Batay sa huling pagkakalam ko, tumira sa tabing ilog sa Kabatuan. Nagtago, lumayo, iniwanan ng lahat. Kinabukasan pumunta si Joel sa kabatuan. Bitbit ang lumang bag na may itak, langis, pako at asugi. Malayo ang kailangan lakarin, 4 na oras ang itatagal. Sa bawat baryong madadaanan ay may nagtatanong, may sumulyap, pero walang tumigil sa kanya. Nakita lang nila ang isang lalaking may sugat sa mga braso, may putik sa bota, at may tinging diretsyo sa layunin. Sa gilid ng ilog ay may isang barong-barong, lumang trapalang bubong. Nasa gilid ang isang batsyang puno ng tuyong dahon. Sa ilalim ng puno ay may matandang lalaki. Nakaupo ito. May baston. May takip ang 2 mata. Alam ko kung sino ka. Hindi ako lumapit dito para magtanong kung kilala mo ako. Lumapit ako para malaman kung kilala mo sila. Kung sila ang pinapatay mo, kilala ko. Kung sila ang humubog sa galit mo, mas kilala ko. Si Loy lang ang una, pero may mga simbolo. May 2 hanay. Gusto ko malaman kung nasaan sila. Hindi mo sila matatagpuan gamit ang mata. Hindi rin gamit ng galit. Anong kailangan gawin? Kailangan mong malaman kung paano sila nagtatago. Tumahimik ang matanda at tumayo. Pinakita ang balat sa leg. May 3 linya na parang paso. Tanda ng pagsumpa. Tanda ng pagtataksil. Tanda ng paglayo sa dati niyang grupo. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang muka. Hindi tulad ni Siloy. Mas malinis, mas marunong. Kaya nilang maglakad sa tabi mo nang hindi mo nalalaman. Anong pangalan ng pinuno nila? Walang pangalan. Ang tawag sa kanya ay tagaputol. Hindi na nagtanong pa si Joel. Umalis na at bumalik sa baryo. Gabi at tahimik ang hangin. Walang tao sa kalsada. Pagkarating sa bahay, binuksan ng gasera. May papel sa mesa. Iisa lang ang nakasulat. Alamin kung sino ang pumatay sa kapatid mo. Natigilan si Joel dahil wala siyang kapatid. Pinunit ang sulat. Hinanap ang talaan ni Mang Andres. Binalikan ng mga lumang pahina. Sa pinakamaagang bahagi ay may nakalista. Joel bilang panganay. Isabel ang 2. Nag-init ang batok. Hindi lumalabas ang pangalan ng batang babae sa kahit anong kwento. Ni minsan hindi ito nabanggit ni Mang Ibe. Ni minsan hindi ito lumabas sa alaala niya. Pero may larawan sa baul. Batang babae. May laruang manika. Katulad sa larawan sa bahay sa Mapatag. Hindi ito tungkol sa ama ko. Simula pa lang ito na mas malalim na kasinungalingan. Tumayo siya. Binuksan ang bintana. Sa labas ay may bagong marka sa lupa. Guhit ng kuko. Paikot at may mata sa gitna. Hindi pa tapos. Hindi pa nga nagsisimula ng buo. Habang pinagmamasdan ang guhit sa lupa, lumalim ang paghinga ni Joel. Gawa ito ng tao o ng isang nilalang na marunong gumawa ng senyales. Walang iniwang amoy ang aswang. Walang kaluskos at walang anino. Tahimik ang gabi pero hindi payapa. May kasamang paalala. May mas malaki pa kaysa sa galit. May mas mabigat kaysa sa paggiganti. Bumalik si Joel sa loob ng bahay. Binuksan ang lumang baul. Sa ilalim ng mga lumang tela may nakatagong envelope na hindi niya pa napapansin noon. Bukas na ito. Tila sinadyang iwan para matuklasan sa tamang panahon. Sa loob ay isang larawan. Batang babae na nakaupo sa duyan. Nakaupo sa tabi nito si Mang Andres. Hawak ang balikat ng bata. Sa likod ng larawan ay may sulat. Tinago ko siya.
upang hindi lamunin ng kadiliman. Isabel. Hindi makapaniwala ang katawan, pero malinaw ang koneksyon. Ang bahay sa mapatag, ang larawan sa dingding, ang batang nawawala, at ang sinabing bata na hindi kinain. Lahat ay nakaturo sa isang posibilidad. Buhay si Isabel. At kung buhay, bakit hindi siya hinanap? O baka hindi to simpleng pagkawala? Kinabukasan bago pa tumilaok ang manok, naglakad muli si Joel patungong mapatag. Bitbitang itak, kwintas at lumang larawan. Hindi alam kung ano ang makikita, pero isa lang ang malinaw. Kailangan ng malaman ng buong kwento, hindi lang ang bahagi ng ama niya. Pagkarating sa mapatag, nilibot ang mga tahanan, luma at abandonado. Pero sa kabilang bahagi sa likod ng palayan, may isang bagong kubo na hindi pa niya napupuntahan. May usok mula sa bubong. May tunog ng kumukulong palayok. Lumapit si Joel. Tumapik sa gilid ng poste. Walang sumagot. Pagbukas ng pintuan na amoy kagad ng luto, parang tinola. Sa loob ay may babae, nakatayo sa tabi ng kalan. Payat, mahaba ang buhok at nakatalikod. Matagal na akong nag-aantay. Isabel? Dahan-dahang humarap ang babae. Mata na parang sa kanya, ilong na katulad kay Mang Andres. Ngiti na hindi ganap, pero sapat para kilalanin. Walang tanong, walang pagpapaliwanag. Tumitig lang sila sa isa't isa. Kahit kailan hindi ako nawala at hindi din ako nakalimot. Bakit ako lang ang naiwan? Dahil ikaw ang piniling magpatuloy. Ako mas pinili kong magtago. Umupo si Joel sa lamesa. Inilapag ang itak. Sa ilang segundo walang nagsalita. Sa likod ng katahimikan may alingaw-ngaw na mga taong anong nangyari. Bakit hindi sinabi ni Mang Ipe? Bakit hindi tinapos ng ama ang kwento? Ako ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Siloy. Hindi lang ako ang gusto niyang patayin. Ginamit niya ako para mailapit si Papa sa mga tagapagbantay. Ako ang pain. Sandaling natigilan si Joel. Kayong lahat, bakit hindi niyo sinabi sa akin kagad? Dahil kapag nalaman mo, hindi magiging buo ang proseso. Hindi mo makakamit kung sino ka ngayon. Muli silang tumahimik, pero sa labas ay may kumaluskos. Tunog ng mga paa na sobrang bilis. Hindi ordinaryo. Tumayo si Isabel, pumunta sa may bintana. Tumingin si Joel sa sulok. Kinuha ang itak. Isinuksok sa tagiliran ang kwintas na may langis. Nakita ka nilang bumalik at hindi sila natutuwa. Sila? Sinong sila? Ang mga kasama ni Siloy. Mga dating tao. Mga nilalang na pinili ang kadiliman. Sa unang beses, hindi lang aswang ang kalaban. Mga taong may balat ng tao, pero may ngipin ng hayop. Mga dating nasasamahan sa pagpupulong, sa simbahan, ngayon ay kasama na sa dilim. 3 anino ang lumabas mula sa likod ng palayan. Tumigil sa harapan ng kubo. Hindi sumisigaw, hindi gumagalaw. Nag-aantay. Mas mabuti nang tapusin ang lahat ng ito para wala nang madamay sa hinaharap. Sa unang hakbang palabas ng kubo, hindi lang itak ang dala ni Joel. Dala niya ang buong bigat ng katahimikan. Ang mga tanong ng kabataan, ang mga lihim ng dugo, at ang posibilidad na hindi lang galit ang nagpapalakas sa isang tao. Madalas, ang pagharap sa katotohanan, ang tunay na pinagmulan. Sa harap ng palayan 3 nilalang ang naglabas ng mga patalim.
Hindi kuko, kundi mga kutsilyo. Mga tao. Mga dating tao. Tumapat si Joel sa tatlong nilalang. Maigpit ang pagkakahawak sa itak. Kahit puro kalawang ito, buo pa rin ang bigat. Umatake ang unang nilalang. Mabilis ang kilos nito. Mataas ang pagtalon pero mas mabilis si Joel. Isang saksak sa tagiliran. Kagad itong bumagsak. Hawak ang sugat habang umaangil. Ang pangalawa, lumapit na parang walang takot. Tumingin ng diretsyo kay Joel. Sa isang paghambalos ng itak, bumagsak kagad ang kalaban. Ang huling babae ay tahimik lang. May hawak na karet. Umupo na lamang ito sa kanyang harapan. Tinanggal ang karet at tumingala. Patayin mo ko kung gusto mo. Pero mas mabuti rin na mag-iiwan ako sa iyo ng alaala na habang buhay hindi mo makakalimutan. Si Isabel. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Hindi si Siloy. Nanlamig ang buong katawan ni Joel. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kubo. Wala na si Isabel. Dito niya lubusang napagtanto na lahat ng ginagawa niya ay parang walang katuturan. Uminit ang loob ni Joel pero hindi na ito galit. Hindi na rin paghihiganti. Isa lang itong tanong. Paano wawakasan ng isang kwento kung lahat ng iniwang tanong ay may sagot na hindi mo gustong marinig? Kinabukasan, sinunog niya ang kubo. Inilibing ang tatlong katawan sa lupa. Hindi para sa paggalang, kundi para matapos na ang lahat. Nilinis ang tabak. Ibinaba ito sa baul. At sa unang pagkakataon, sinarado niya ang baul na wala ng balak pang buksan. Kinalimutan ang lahat na mapait na alaala sa nakaraan. Paglipas ng mga araw walang anino sa bakod. Wala ng bata. Wala ng sulat. Wala ng gabi na may marka sa lupa. Ang baryo ay bumalik sa katahimikan. Pero hindi sa takot. Sa kapayapaan. Naupo si Joel sa harap ng pintuan. Bitbit ang lumang larawan ng ama. Si Mang Andres. Tay, tinapos ko na ang dapat tapusin. Hindi ko mauubos ang lahat ng nilalang sa mundo. At kapag patuloy kong gagawin yun, lalamunin ako ng galit at maliligaw sa sarili kong landas. Matapos ang kaganapan, tuluyang naging payapa ang isipan ni Joel. At parang lahat ng ito, alam ni Mang Ipe. Dahil lumipas din ang mga araw, unti-unting binhagian ng mga bagong kaalaman si Joel. Hanggang sa nagbago ang direksyon ng buhay. Ang dating puno ng paghihiganti ang puso, napalitan ng pag-aalay ng buhay gamit ang panggagamot. Pagtulong sa mga nangangailangan. Dito ring lubusang namangha si Joel kay Mang Ipe. Matagal ang inantay ng matanda bago siya ginabayan sa tamang landas ng pag-aalay at pagtulong sa kapwa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Amboy. Taong 1977. Dipolog. Nagmumukmuk lamang sa sulok ng sabungan si Amboy. Matapos ang tatlong sunod-sunod na pagkatalo, ubos na ang perang hinarampa sa siyahin na abot ng ilang daan. Ang usapan ay mamayang hapon babayaran. Subalit hindi ito ang pinoproblema ni Amboy. Mas iniisip ang kalabang sabungero na hindi man lang matalo-talo sa pustahan. Malayong malayo ang kanyang mga manok dahil isang salpukan lang bagsak na kagad. Samantalang ang kalaban, hindi man lang nakaramdam ng pagod kahit isa lang ng paulit-ulit. Hoy Amboy, nandiyan ka lang pala, hinahanap ka ni Tia Susan. Nagtatanong sa'yo. Ano? May pambayad ka na sa kanya. Alam mo naman ang tiyahin natin yun eh. Hindi titigil kapag may utang.
Sa dami kasi ng pwedeng hiraman sa kanya mo pa naisipan. Oh, pag-alis ko kanina, talong manok mo. Sigurado naman sa ikalawa at ikatlong laban nakabawi ka. Hoy, bakit ka ba nagbubukbok? Parang nasa ibang dimensyon ka kinakausap di nagsasalita. Hulaan ko lang talo ka no. Agoy, sabi na nga ba sabong pa. Pinsan ni Amboy. Parehong nahilig sa sabong ang dalawang binata. Sa katunayan, lagpas 30 ang edad, walang mga asawa. Sa murang edad natutunan nila ang pasikot-sikot sa sabungan dahil sabungero din ang mga ama. Pagkatapos ng unang pusta, nanalo ng malaking halaga. Ito ang nag-udyok sa kanila na magsabong ng magsabong. Pumabor sa panig nila ang swerte nung una. Pero sa sandaling lumitaw ang mananabong na nagmula sa karatig bayan, binagsakan ng kamalasan, hinding-hindi sila nananalo. Hindi naman pambayad ang pinoproblema ko. Pwedeng pagtrabahuhan yan Ang inaalala ko, paanong panalo na lang palagi yung kalaban? Kung tutusin, pareho lang naman ang manok natin at kanya May pakpak, may binti, may mata, may balahibo. Pareho din ang pinapatok at inaalagaan. Pero bakit kakaiba? Yung sa atin hindi nga aabuti ng 1 minuto pagkasalang. Tapos yung sa kanya, kaya hanggang huling laban Paano yun? Sinong Diyos ang hingian ng basbas para swerte ng ganun? Makasamba nga rin, baka sakaling makabawi. Pareho pala tayo ng iniisip, insan. Doon pa man nagtaka na ako sa sabongerong yan Isipin mo, magmula nung araw na dumating siya dito sa bayan natin, lahat ng magagaling sa panabong dinali. Hindi lang ikaw yung nagtataka, no? Lahat naman tayo dito Wala talaga 2 panabong na lang ang natira sa bahay. Aabot sana ng 12 kaso natalo ng natalo Ititigil ko na ang pagsasabong. Ilalaban ko kung natira. Ubusin ko na lang. Pagkatapos ng pag-uusap, sabay nilang nilisan ang lugar. Habang nasa kalagitnaan ng daan, hindi may iwasang mapalingon dahil sa matandang nakasunod. Unang beses pa lang itong nakita. Hindi napansin kung kailan lumitaw sa likuran. Sinubukang baliwalain, pero kahit saang daang lumihis nakabuntot pa rin. Insan, hindi na maganda ang kutob ko sa matandang yan May atraso ko ba sa tao para sundan tayo ng sundan? Kung kani-kanino ka kasi umuutang Loko, hindi ko nga kilala yan At saka wala akong utang kahit kanino maliban kay Tia. Kalmahan mo lang. Baka kung saan tayo pupunta, dun din naman pupunta yan. Itanong mo nga, mabuti nang makasigurado. Ilang beses nang may nababalitang may patayan dito Kadalasan sa bungerong nadadali. Tanungin mo para mawala tong kaba ko. Kulit mo din Amanong magandang araw sa inyo. Huwag niyo po sanang mamasamay niyo itatanong ko Napansin ko kasi, sunod ka ng sunod. Saan po ba ang punta niyo? O baka may sadya ka sa amin? Tumigil sa paghakbang ang nasabing matanda. Tumatawang humarap sa kanila. Bago ko sagutin ang tanong, tawagin niyo ako sa pangalang Tatang Inso. Sa katunayan, ikaw ang boy ang sadya ko. Ang bibilis niyo kasing lumakad, kaya hindi ko magawang makasabay. Tahimik na lang ako na sumunod. Na mas lalong ipinagtaka ng magpinsan, lalong-lalo na si Amboy. Ang sabi mo kanina wala kang atraso kahit kanino. Tapos ikaw yung sadya ng matandang to. Insan, ano bang pinasok mo gulo? Iho, maghulos dele ka. Walang atraso sa akin si Amboy. May gusto lang akong linawin sa batang ito. Isa kang sabongero Sabongero na matapos makatapat ang dayong mananabong, sunod-sunod na ang pagkatalo. Nakarating kasi sa akin na maayos naman ang kondisyon ng manok mo. Pero luging-lugi pagdating sa bakbakan. Tapos kung sa iba ilalaban, nananalo. Dito lang sa dayo minamalas Hindi ka ba napapatanong sa nangyayari? Natahimik ang magpinsan sa sinabi nito. Nagkatinginan. Hindi inasahang alam nito ang buhay sa bungero ni Amboy. Manong, Tatang Inso pala. Paano nyo nalaman yung tungkol dyan? Sino nagsabi sa inyo? Hindi ko kasi kayo kilala. Nakakagulat na malaman na may estangherong alam ang pagiging sabongero ko. Muling tumawa ang matanda. Naganap ng mauupuan sa tabi ng daan. Sinundan lamang nila ito ng tingin. Walang mali sa manok mo, Amboy. Sadyang madaya lang ang dayong kalaban.
Paano ba kasi? Sa halip na panabong, ibang nilalang ang isinasalang. Walang laban ng anumang uri ng panabong sa ganitong halimaw. Kaya palagi kang natatalo kapag ito nakakarap. Muling natahimik si Amboy. Nakatitig lamang sa matanda. Si Pakoy naman na nasa tabi. Hindi maiwasang suriin ito ng tingin. Parang baliw naman yata ang isang yan, Insan. Pansin mo ba ang sinasabi halimaw daw? Ano raw? Ewan, halika na nga. Baka naghahanap lang yan ng makakausap tapos ginagawa lang tayong katuwaan. Walang paalam na tinalikuran ng dalawa si Tatang Inso. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapaisip ni Amboy sa mga sinabi ng matanda. May parte sa kanya na gustong paniwalaan, subalit naguguluhan sa sinabi nito patungkol sa binanggit na halimaw. Isa pa, bigla na lamang itong lumitaw at nagpakilala. Mas malalim pa sa iniigib kong balon yung iniisip mo ha. Ano problema? Ano pa nga ba? Yung matanda na nagpakilalang Tatang Inso. Iba siya kung magsalita eh. Sino ba yun? Kakaiba talaga magsalita kasi baliw. Tignan mo nga yung itsura nun. Kulang na lang maging taong grasa eh. Hindi man lang nakapaghilamos ng muka. Mas mahaba pang balbas kaysa buhok tapos nangangamoy lupa. Hindi yata nakaligo eh. Huwag mo nang pansinin. Nagmamagaling lang yung taong yon. Nga pala, tuloy ba bukas yung sabong mo? Anong ilalaban mo? Yung natirang manok na lang ano? Oo. Total, 2 na lang yung natira. Kapag naubos, titigil na ako. Tumigil ka na rin. Wala na tayong mapapala sa buhay na ganyan. Talo tayo palagi. Paano kaya kung dayain natin? Sa kabila tayo pumusta. Sigurado naman na talong manok natin kaya diskarte na lang. Ang laki na ng perang nawala sa atin tapos nakakasawa ng maging talo palagi. E di kung ganun ang gagawin, may mauuwi tayo, di ba? Hoy, baliw ka ba? Mandadaya ka para manalo. Kaya minamalas tayo kasi ang sama ng iniisip mo eh. Tumino ka naman. Hindi ka na nga nakakatulong kung ano-ano pa yung sinasabi mo dyan. Ikaw na nga tong binabagyan ng swerte, naayawan mo pa. Ibang klase ka rin ah. Kaya magtiis sa kamalasan. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta gagawin ko kung ano naisip ko. Tignan na lang natin kung di ka mainggit. Napabuntong hininga si Amboy sa sinabi ng pinsan. Iniwanan niya ito at nagtungo sa likod ng bahay upang tignan ang natitirang manok na panabong. Isasalang ang mga ito bukas sa magaganap na sabong sa kabilang barangay. Huling alas ko na kayong dalawa. Kung matatalo wala na. Ay nako, bakit ba kasi palagi na lang minamalas eh? Hindi ko tuloy maiwasang maniwala sa sinabi ni Tatang Inso na hindi ordinaryong manok yung nakatapat na mga kapatid nyo. Paano namang hindi? Kung titignan manok lang naman. Ewan ko. Basta, ubusin nyo mga patoka dyan kasi bukas huling laban nyo na. Napapitlag nang lumitaw si Tatang Inso. Lumabas sa likuran ng kulungan ng manok. Hindi naman mahirap paniwalaan ang mga sinabi ko ha. Hoy bata, bakit ayaw mo bang maniwala? Matutulungan pa naman sana kita, pero ayaw mo eh. Eto naman si Manong. Hindi ba iniwan ka namin dun sa daan? Paano ka nakarating dito? Iho, kapag gusto kong tulungan ng isang tao, madali kong natutunto ng kanyang tahanan. Ano? Naniniwala ka ba sa akin o hindi? 2 na lang ang panabong mong manok. Wala ka bang balak na babawi sa lahat ng talo mo? Napakamot sa ulo si Amboy. Naguguluhan kung pakikitunguan si Tatang Inso o babaliwalain. Sa huli, si Pakoy ang kumausap. Dumating siya sa lugar at nagulat nang makita ang matanda. Anak ka ng manok! Nandito ka na naman, Manong! Hindi mo talaga titigilan ng pinsan ko ano? Huwag yun na pong ipagpilitan yung sinasabi niyong halimaw. Kasi parang ikaw pa nga po yung hindi tao eh. Bastos ang bibig mong bata ka ha? Pasmado. Huwag kang magulo. Si Amboy ang gusto ko makausap, hindi ikaw. Mukha kang unggoy. Tumabi ka nga dyan. Nainis si Pakoy sa sinabi ng matanda. Sasagot pa sana, pero pinigilan ni Amboy para hindi na humaba ang usapan. Manong, pasensya ka na sa pinsan ko ha. At pasensya na rin po kayo kung di ko kayo mapapagbigyan. Napaka-imposible kasi ng sinasabi nyo eh. At isa pa, hindi naman namin kayo kakilala. Bigla na lang kayong lumitaw.
Mas mabuti po siguro kung bumalik na lang kayo kung saan kayo nang galing. Mauna na po kami. Iniwan nila sa likod ng bahay si Tatang Inso. Parehong napailing dahil sa panggigiit nito. Ikaw, Insan, huwag ka talaga maniniwala sa ganyan lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng tao. Malay natin, kakutsaba ng dayong sa bungero at baka hindi lang manok mo ang madali, pati ikaw madamay na. Oo naman pinsan, hindi ko lang maiwasang maisip yung sinasabi niya. Parang may katuturan din kasi. Nakita mo naman kung gaano kabangis yung manok ng kalaban. Parang hindi normal ang atake. Isang salpukan bagsak agad ang katapat. Basta, huling sabong na bukas ha. Hindi na ako magsasabong uli kapag natalo yung natirang dalawa. Pagsapit ng gabi, sinuri nila ang mga manok na isasabong. Sinigurong nasa kondisyon ng katawan at galaw para sa laban kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na rin ang tahanan dahil lumalalim na ang gabi. Makaraan ng ilang minuto, napansin ni Amboy na parang may tao malapit sa kulungan ng manok. Hindi ito bago dahil palaging nangyayari sa tuwing binabalak isa lang ang mga alaga. Binaliwala rin dahil parang pinaglalaroan ng sariling paningin. Kinabukasan, naabutan ni Amboy ang mga panabong na nanghihina. Kaagad inilabas sa kulungan at pansamantala munang pinakawalan. Sinabuyan ng patoka ang lupa. Kumain ang mga ito. Pagkatapos ay bumalik sa kondisyon. Insan, may pera akong pampusta dito ha. Huling ipon pero bahala na. Isusugal ko sa manok mo manalo o matalo. Pero sigurado ko mananalo yan. Pupusta din ako sa kabila para may babalik. Sira ulo. Pairalin mo ang pagiging madaya. Walang yumaman sa ganyan. Magkape ka nga muna sa loob. May natira pang tinapay at kape sa mesa. Maya-maya lalakad na tayo. Pumasok ng tahanan si Pakoy. Samantalang binabantayan niyang maigi ang mga panabong na malayang naghahabulan sa bakuran. Sa kalagitnaan, napansin niya ang dayong sa bungero. Nakatitig sa kanyang gawi. Kumaway pa. Sinalubong ng nagtangkang lumapit. Kondisyon ng mga manok mo Ayos yan para masalap ang uulamin ko mamaya. Ganun naman, di ba? Kapag alaga mo ang katapat ng alaga ko, siguradong tinola at adobo. Hindi lugi kasi matataba at siksik sa laman. Hanga ako maayos ang pag-alaga mo. Ano nga uli yung pangalan mo? Pakito. Manong matanong ko lang sa tanang buhay mo ba, likas na ang pagiging madaya? Ibang klase kasi yung manok mo Napakahayop pagdating sa bakbakan pero nakakasiguro ka ba? Manok na panabong yan? Baka naman ibang nilalang na nagpapanggap yan. Mapapansin ang biglaang pagbabago ng reaksyon ng dayong sa bungero. Nawala ang ngiti. Napahinga ng malalim. Napakuyom ng kamao. Si Amboy sa kabilang banda, nagsimulang magduda. Yo, ano bang sinasabi mo? Ganyan ka ba talaga mag-isip kasi palagi kang talo? Ibang klase rin pala ang tama ng kamalasan Pati ordinaryong panabong pinagdududahan. Mag-ingat ka, nakakamatay ang maling akala. O siya, sasabungan na lang tayo magkita. Wag mo nang lakyan ng pusta, matatalo ka din naman Tinapik sa balikat si Amboy. Naglakad palayo. Napabuntong hininga si Amboy habang hinahatid ng tanawang matanda. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na mukha ang makarap. Dito rin napagtanto, kakaiba ang presensya ng dayo. Hindi maintindihan ng samyo. Parang may langis sa katawan. Malansa sa pang-amoy. Insan, dali ka na. Malapit na magsimula ang sabong. Isilid na natin sa bayong ang mga manok. Ito pala ang tari. Hiniram ko kay Mang Paulito. Ilang beses na nitong naipanalo ang laban na mamanok niya. Matalim kaya siguradong kakapitan tayo ng swerte. Hindi nga lang gumana nung nakalaban ng manok ng dayo pero malay mo. Naku, huwag ka maniwala sa ganyan. Soli mo yan. Itong tari natin ang gagamitin. Pareho lang naman ang resulta. Talo pa rin. Muling nagbuntong hininga si Amboy. Napadasal ng wala sa oras bago isilid sa bayong ang dadaling manok. Pagkatapos ay nagtungo na sa sabungan. Pagkarating sa lugar, kasalukuyang nagsisimula ang laban.
Nanood muna sila dahil mamaya pa naman ang aktwal na sagupaan ng dalang manok kontra sa manok ni Pakito. Wala rin kasing magawa dahil sa tuwing nagpapalista, itatapat sa dayong sabongero. Insan, dyan ka muna ah. Pupusta ako doon sa kabila. Mukhang malakas ang laban eh. Dito ka lang. Babalik ako mamaya kapag manok na natin ang isasalang. Habang mag-isang nakaupo sa tabi, napansin ni Amboy si Pakito na nakipusta rin sa kasalukuyang laban. Bitbit nito ang manok na ipangtatapat sa kanilang manok mamaya. Tinignan niya itong mabuti. Habang tumatagal, hindi na ito manok sa paningin. Mukha ng isang asong halimaw ang nakikita. Paulit-ulit na kinukusot ni Amboy ang mga mata at binalikan ng tingin. Ganon pa rin. Kaagad ding nag-iwas nang mapansin siya. Pagkuway dali-daling lumipat ng pwesto. Nagulat pa sa biglaang pagtabi ni Tatang Inso. Mukhang gumana yata ang orasyon sa'yo para malaman ang katotohanan, ano? Alam ko, unti-unti kang naniniwala na hindi ordinaryong manok ang hawak ng dayong sabongero. Huling laban mo na ito, hindi ba? Bakit ayaw mong isugal ang tiwala sa akin? Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Akin na ang manok mo. Ako na ang bahala. Kinuha ang bayong. Inilabas ang manok. Hindi nakapalag si Amboy dahil ang utak ay nasa nakitang mukha ng panabong ng dayo. Paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng asong halimaw sa isipan. Namalaya na lang niya ang paghagod ni Tatang Isko sa pakpak ng manok. Pagkatapos ay dinuraan ng 3 beses. Inihipan pa. Kumuha ito ng tari sa bulsa at ikinabit sa paa ng panabong. May kung anong bagay itong isinubo sa manok. Dito na siya umalma. Kalmahan mo, bata. Mutya ng sili ang inilagay ko sa bibig ng manok mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito nakakalason. Nasa bibig lang naman hindi malulunok. Ito ang magbibigay ng lakas para talunin ang kalaban. Magtiwala ka sa akin. Ihanda mo ang iyong sarili dahil babagsakan ka ng galanting swerte. Magkano bang ipupusta mo? Lakyan mo para walang pagsisisi. Hindi nakasagot si Amboy dahil tinawag ang kanyang pangalan para sa labanang magaganap. Ibinigay na ang manok pati ang pusta. Nang maalala ang sinabi ni Tatang Inso, lahat ng perang nasa bulsa, isinugal. Hindi dahil sa naniniwala siya sa matanda. Ang nasa isipan, ito na ang huling sabong. Teka, nananaginip ba ako? Panalo! Panalo ang manok namin! Saka lang bumalik ang ingay ng sabuhan. Tuwang-tuwa si Amboy kahit hindi pa rin makapaniwala sa biglaang kaganapan. Napatalon sa saya. Sa kabilang banda, kinuha ni Pakito ang manok niya. Sinuri ang kabuuan lalo na ang tari. Hindi matanggap ang pagkatalo. Malinis ang tari. Wala namang nilabag na batas ang naganap na laban. Kaya akin ang manok. Pag mo nang hawakan yan, hindi naman yan sayo Kunin mo yan yung patay. Yan yung alaga mo Wika ng sentensyador. Binawi nito ang manok at binigay kay Amboy. Hindi may tago ng dayong sabongero ang galit. Sinamaan ng tingin si Amboy. Lalapit na sana kaso biglang umatras nang mapansin ang presensya ni Tatang Inso. Dali-dali nitong kinuha ang walang buhay na panabong at saka umalis. Sabi ko sa inyo magtiwala kayo. Paminsan-minsan lang akong naawa sa tao kaya samantalahin nyo. O paano ba yan? Panalo kayo. Itinapat nito ang palad sa tuka ng manok. Kusang lumabas ang pinasubo. Kung susuriin, isang batong maliit na hugis sili. Manong, hindi ko alam kung paano kayo papasalamatan pero maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo malamang, naisaan ako ng Pakito na yun Tama ka po talaga. Hindi ordinaryong manok yung nilalaban niya Ano po bang tawag sa nilalang na yun? Tatapatin na kita. Maging ang dayong yon ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang aswang at ang nagbabalat kayong manok, gabay niyang nilalang. Pareho silang halimaw. Hindi matatalo sa ganitong laban kung walang ipangtatapat na mabisang pangontrang makakalaban. Ang totoo nga niyan, siya talaga ang sadya ko sa lugar na ito Tapos sa pag-alaman ko, ikaw ang pinaglalaroan niya kaya lumapit ako para makatulong. Ngayong bistado na siya,
hindi na babalik dito sa sabungan. Pero hindi talaga babalik yan. Kasi pagkatapos ko dito, siya naman ang tutugisin ko. Napatango na lamang si Amboy. Hindi alam kung ano ang isasagot. Wala namang naiintindihan sa sinasabi nito. Naguguluhan pa sa takbo ng pangyayari. Pagkatapos magpaalam ni Tatang Inso, si Pakoy naman ang kanyang hinanap. Nabutan nitong nagmumukmok sa tabi habang kagat-kagat ang walang laman na pitaka. Hoy, pagkatapos ko. Ikaw naman ang nagbumukmok. Ano to? Palitan lang? Hindi ka ba masaya na nanalo tayo? Ligtas ang panabong. May perang napalalunan. Bakit ako matutuwa? Sa kabila ako pumusta eh. Akala ko kasi talo na naman eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mananalo yung manok mo? Abayan, ubos yung pera ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Madaya ka kasi. Dapat sa manok lang natin yung pusta, manalo o matalo. Tignan mo, ikaw ang kawawa. Basta ako, nakabawi na ako sa sunod-sunod na pagkatalo. At saka binenta ko na rin yung mga manok na dala ko. Ito na yung huli kong sabong. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa nangyari, pambihira. May ganong klaseng nilalang pala. Manok lang kung titignan pero ang totoo, halimaw pala. Nakakakilabot ang itsura kung nakita mo lang. Wika ni Amboy, na ipinagtaka ni Pakoy. Baliw ka ba? Nanalo ka lang kung ano na yung sinasabi mo. Anong halimaw? Anong nakakakilabot ng itsura? Nakasinghot ka? Ay nako. Wala, umuwi na nga tayo. Daan pala muna tayo sa bahay ni Paring Ramon, nanalo yun eh. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng paanang naipanalong manok. Pwedeng panghapunan natin mamayang gabi. Sagot ko na ang alak. Sa ating dalawa, ako lang may pera eh. Pusta pa sa iba. Paglipas ng mga araw, nagbago ang takbo ng buhay ni Amboy. Sa niyoga ng tiyay na lamang ibinubuhos ang oras. Inilayo ang sarili sa sabungan. Matapos mapagtantong malaking bahagi ng pagkataong nasayang dahil lamang sa pagsusugal. Halos maubos pa ang pera. Swerte pa dahil sa uli. Nakabawi kahit papano. Si Pakoy na lamang ang hindi pa bumibitaw sa pagsasabong. Sa pinsan din na pag-alaman na wala ng pakito na nagpapakita. Hula niya. Totoo ang sinabi ni Tatang Inso na ang dayo ang tutugisin. Kasunod ng pagkabisto sa ginawang pandaraya. Wala na rin siyang balita sa matanda. Sa kabila ng lahat, laking pasasalamat ni Amboy sa pagligtas si Tatang Inso sa huling pagsalang sa sabungan. Malaki ang naitulong ng huling pagkapanalo. Nabayaran ang lahat ng utang. Nakaipon ng kaunti. Kaso nga lang, may tanong pa na hindi nasasagot. Sino nga ba talaga si Tatang Inso? Sino ang tumulong sa kanya? Bakit biglang dumating sa lugar? Sino ang matanda na nagbigay ng mutya ng sili sa manok na panabong? Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles, tea light version, pwede ring big version, or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet kabayan, kontrakulam, barang, tigalpo palipad hangin o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay.